Sa paanan ng luntiyang kabundukan, kung saan ang malamig na simoy ng hangin ay dumaraan sa mga punong kahoy at ang malinaw na batis ay patuloy na umaagos, naroon ang isang payapang pamayanan na kilala bilang Barangay Vicente. Hindi ito tanyag sa malalaking gusali o maunlad na kalakalan. Ang tunay nitong yaman ay ang pagkakaisa ng mga tao, ang kanilang pagtutulungan, at ang paniniwalang ang kabutihan ay laging nagbubunga ng biyaya. Sa barangay na iyon ay naninirahan si Caramon, isang payak na lalaki na kilala ng lahat bilang isang mahusay na manghihilot. Hindi siya mayaman. Ang kanyang bahay ay yari sa kahoy at yero, may maliit na bakuran na puno ng halamang gamot na siya mismo ang nag-aalaga. Sa tabi ng bahay ay may ilang puno ng mangga, bayabas at niyog na nagbibigay ng lilim sa kanilang pamilya. Kasama niyang namumuhay ang kanyang asawa na si Rosie at ang kanilang nag-iisang anak na babae na si Lina. Tahimik ang kanilang pamumuhay. Hindi sila naghahangad ng marangyang buhay. Ang mahalaga sa kanila ay sapat ang pagkain sa hapag, maayos ang kalusugan ng pamilya at may pagkakataong makatulong sa kapwa. Bago pa sumikat ang araw, ay gising na si Caramon. Pagkatapos manalangin, ay didiligan niya ang mga halamang gamot sa kanilang bakuran. Isa-isa niyang sinusuri ang bawat dahon at ugat na kanyang ginagamit bilang panggamot sa ilang karamdaman. Naniniwala siyang ang kalikasan ay isang malaking biyaya na ipinagkaloob ng may kapal. Ngunit higit pa sa mga halamang iyon, ang pinakatinatangi niyang pag-aari. Maingat niyang inilalabas mula sa isang lumang kahong kahoy ang isang pulang panyo. Hindi ito mamahalin. Wala itong borda o anumang palamuti. Karaniwan lamang itong tingnan sa paningin ng iba. Subalit para kay Caramon, hindi ito ordinaryong tela. Maraming taon na ang nakalipas nang mapunta sa kanya ang pulang panyo. Isang matandang estranghero ang dumating noon sa Barangay Vicente. Sugatan ito, mahina ang katawan at halos hindi na makalakad. Walang gustong tumulong dahil natatakot ang mga tao sa hindi nila kilalang lalaki. Si Caramon lamang ang naglakas loob na alagaan ito. 3 araw at 3 gabi niya itong inalagaan. Hindi niya iniwan kahit sandali. Pinakain niya ito, nilinis ang mga sugat at inalagaan na tila sarili niyang ama. Nang gumaling ang matanda, ngumiti ito at iniabot ang pulang panyo. Walang hiwagang taglay ang panyong ito kung mapupunta sa taong makasarili, wika ng matanda. Ngunit sa taong may dalisay na puso, magiging daan ito upang higit pang makatulong sa kapwa. Hindi na muling nakita ang matanda matapos ang araw na iyon. Mula noon ay napansin ni Caramon na tila naging mas magaan ang kanyang mga kamay. Ang mga pilay na matagal nang hindi makalakad ay unti-unting gumagaling. Ang mga dislokadong kamay at paa ay bumabalik sa ayos matapos ang kanyang maingat na paghihilot. Ang mga naninigas na kalamnan ay lumuluwag at ang mga matagal nang dumaraing sa pananakit ng katawan ay nakararamdam ng ginhawa. Hindi niya ito ipinagyabang, sa halip ay lalo siyang naging mapagkumbaba. Palagi niyang sinasabi sa bawat taong lumalapit sa kanya na ang kanyang kakayahan ay isang kaloob lamang. Hindi niya inaangkin ang himala. Naniniwala siyang ang tunay na nagpapagaling ay ang Diyos at siya ay isa lamang kasangkapan. Dahil dito unti-unting kumalat ang kanyang pangalan. Mula sa karatig barangay ay may mga dumarating na. Kalaunan ay maging ang mga tao mula sa malalayong bayan ay bumibiyahe ng ilang oras upang magpagamot sa kanya. Hindi kailanman tumanggi si Caramon sa mga taong nangangailangan. Kahit madaling araw pa dumating ang isang pasyente, agad siyang bumabangon. Hindi siya nagrereklamo kahit pagod na ang katawan. Para sa kanya, ang bawat taong humihingi ng tulong ay dapat paglingkuran ng buong puso. Isang umaga ay dumating ang isang magsasaka na halos hindi na makatayo dahil sa pagkakapilay matapos matumba sa bukid. Tinulungan siya ni Caramon na maupo sa isang bangkong kahoy. Tahimik niyang hinawakan ang namamagang binti ng lalaki.
Inilabas niya ang pulang panyo at marahang ibinalot ito sa kanyang kamay bago niya sinimulan ang paghihilot. Hindi nagmadali si Caramon. Bawat galaw ng kanyang kamay ay maingat at puno ng pag-iingat upang hindi lalong lumala ang kondisyon ng pasyente. Matapos ang ilang sandali ay pinatayo niya ang magsasaka. Nagulat ang lalaki nang unti-unti niyang maihakbang ang kanyang paa nang hindi gaanong nasasaktan. Napaluha ito sa labis na pasasalamat, ngunit ngumiti lamang si Caramon. "Huwag mo akong pasalamatan," malumanay niya ang sabi. "Magpasalamat ka sa Diyos. Siya ang tunay na nagbibigay ng kagalingan." Lumuhod ang magsasaka at taimtim na nagpasalamat sa may kapal. Makalipas ang ilang araw ay lalo pang dumami ang mga nagpapagamot. May mga matatandang hirap yumuko. May mga kabataang naaksidente sa bukid. May mga manggagawang napilayan sa kanilang trabaho. May mga batang nadulas habang naglalaro. Isa-isa silang tinutulungan ni Caramon ayon sa kanyang nalalaman. Ngunit may isang bagay na hindi kailanman nagbago sa kanyang paninindigan. Kapag nararamdaman niyang ang isang karamdaman ay lampas na sa kanyang kakayahan, hindi niya ito ginagamot. Sa halip ay marahan niyang sinasabi sa pamilya ng may sakit na dalhin ito sa ospital o sa manggagamot na higit na may kaalaman. May ilang tao ang nagtataka kung bakit tinatanggihan niya ang ibang pasyente, ngunit para kay Caramon, hindi sukatan ng kabutihan ang pagtanggap sa lahat ng kaso. Mas mahalagang maging tapat kaysa magkunwaring kayang gawin ang isang bagay na hindi naman talaga niya kayang lunasan. Iyon ang dahilan kung bakit lalo siyang iginalang ng mga tao. Hindi lamang dahil sa kanyang kakayahan, kundi dahil sa kanyang katapatan. Isang gabi, habang tahimik na naghahapunan ang kanilang pamilya, may marahang katok na narinig sa pintuan. Nang buksan ito ni Rosie, bumungad ang isang lalaking hindi nila kilala. Bakas sa mukha nito ang matinding pag-aalala. Magalang itong yumuko. "Caramon," sabi ng estranghero, "naglakbay pa po ako. Mula sa napakalayong bayan, ang aking ama ay halos hindi na makagalaw. Marami na po kaming nilapitan ngunit wala pong nangyari. Kayo na lamang po ang aming huling pag-asa." Tahimik na tumingin si Caramon sa kanyang pulang panyo na nakapatong sa mesa. Hindi niya alam na ang pagdating ng estrangherong iyon ang magsisimula sa isang paglalakbay na susubok hindi lamang sa kanyang pambihirang kakayahan, kundi maging sa kanyang pananampalataya, katapatan at pagmamahal sa kanyang pamilya. Madilim na ang kalangitan nang dumating ang estrangherong lalaki sa tahanan ni Caramon. Ang liwanag lamang ng gasera ang nagbibigay ilaw sa kanilang maliit na sala. Tahimik na nakatingin si Rosie sa bisita habang si Lina naman ay nakasilip sa likod ng kanyang ina. Huminga ng malalim si Caramon bago pinapasok ang lalaki. "Maupo ka muna." Malumanay niyang wika. Agad namang naupo ang estranghero. Halatang pagod na pagod ito sa mahabang paglalakbay. Maputik ang kanyang sapatos at kusot ang kanyang damit. Kitang-kita sa kanyang mukha ang matinding pag-aalala. "Ako po si Mateo," pagpapakilala nito. 3 oras po kaming bumiyahe mula sa bayan ng San Lucas. Ang aking ama ay isang magsasaka. Noong nakaraang linggo ay nahulog siya mula sa puno ng niyog. Simula noon ay hindi na siya makatayo. Tahimik na nakinig si Caramon. "Dinala na po namin siya sa iba't ibang manghihilot. Nagpunta rin kami sa ilang klinika. May kaunting ginhawang naramdaman, ngunit hindi pa rin siya makagalaw ng maayos." Napayuko si Mateo. "Narinig po namin ang inyong pangalan. Sabi nila marami na raw kayong napagaling. Kayo na lamang po ang aming pag-asa." Hindi agad sumagot si Caramon. Sanay na siyang makarinig ng mga ganoong salita. Ngunit sa bawat pagkakataon ay pareho pa rin ang kanyang isinasagot. "Hindi ako ang nagbibigay ng kagalingan," sabi niya. "Ginagawa ko lamang ang kaya kong gawin. Kung sa pagsusuri ko ay hindi ko kaya ang kalagayan ng iyong ama, sasabihin ko sa inyo ang totoo." Tumango si Mateo. "Iyon lamang po ang hinihiling namin, ang masuri ninyo siya." Napatingin si Rosie sa kanyang asawa. "Napakalayo ng San Lucas," mahina niyang sabi.
Alam niyang pagod na rin si Caramon. Halos buong maghapon itong naghihilot sa iba't ibang pasyente. Ngunit ngumiti lamang si Caramon. Kung may nangangailangan ng tulong, hindi natin sila pababayaan. Maagang maaga kinabukasan ay naghanda na ang mag-anak. Nagbaon si Rosie ng pagkain at inumin. Si Lina naman ay tumulong sa paglalagay ng mga halamang gamot sa isang maliit na bayong. Maingat ding inilagay ni Caramon ang kanyang pulang panyo sa loob ng isang puting tela bago isinuksok sa kanyang bag. Hindi niya ito basta inilalabas kung hindi kinakailangan. Nagsimula silang bumiyahe sakay ng lumang tricycle hanggang sa dulo ng kalsada. Mula roon ay sumakay sila ng jeep patungong San Lucas. Habang nasa biyahe, maraming pasahero ang nakakilala kay Caramon. "Kayo po ba ang manghihilot mula sa Barangay Vicente?" Tanong ng isang matandang babae. Ngumiti lamang siya. "Opo." "Salamat po sa ginawa ninyo sa aking kapatid. 3 taon siyang hindi halos makapaglakad. Ngayon ay nakakapasok na siyang muli sa bukid." Nagpasalamat si Caramon ngunit agad ding nagsabing huwag sa kanya ibigay ang papuri. Patuloy lamang ang kanilang paglalakbay. Pagsapit ng tanghali ay narating nila ang tahanan ng pamilya ni Mateo. Isang simpleng bahay na kahoy ang bumungad sa kanila. Sa loob ay nakahiga ang isang matandang lalaki na namumutla ang mukha. Hirap itong kumilos at halatang matindi ang nararamdamang sakit. Lumapit si Caramon. Hindi siya nagmadaling humawak. Una niyang kinausap ang matanda. "Ano po ang nararamdaman ninyo?" Masakit na ngumiti ang matanda. "Parang may mabigat na nakapatong sa aking likod. Hindi ko maigalaw ang aking katawan." Maingat na sinuri ni Caramon ang kanyang balikat, gulugod, baywang at mga binti. Tahimik ang buong bahay habang ginagawa niya ang pagsusuri. Makalipas ang ilang minuto ay dahan-dahan siyang tumayo. Napansin ni Rosie ang seryosong ekspresyon ng kanyang asawa. Alam niyang may iniisip ito. Lumapit si Mateo. "Caramon, kaya po ba ninyo siyang pagalingin?" Sandaling tumahimik si Caramon bago nagsalita. May bahagi ng kanyang katawan na maaari kong maibsan ang pananakit. Ngunit may hinala akong ang kanyang gulugod ay may malubhang pinsala. Napalunok si Mateo. "Ibig po bang sabihin, hindi sapat ang paghihilot lamang?" Tahimik na napaluha ang asawa ng matanda. Nagpatuloy si Caramon. "Gagawin ko ang kaya kong gawin upang mabawasan ang kanyang kirot. Ngunit kailangan ninyo rin siyang maipatingin sa ospital. Ayokong mangako ng bagay na hindi ko kayang tuparin." Hindi nagalit ang pamilya. Sa halip ay lalo nilang hinangaan ang katapatan ng manghihilot. Sinimulan ni Caramon ang marahang paghihilot sa mga bahaging hindi delikado. Ginamit niya ang pulang panyo upang suportahan ang kanyang kamay habang maingat na minamasahe ang mga kalamnan sa balikat at tagiliran ng matanda. Hindi siya lumapit sa bahaging pinaghihinalaan niyang may malubhang pinsala. Matapos ang halos 1 oras ay napansin ng matanda na bahagyang gumaan ang kanyang pakiramdam. "Mas maluwag na ang aking paghinga," mahina nitong sabi. Ngumiti si Caramon. "Magpahinga po kayo at huwag ninyong kalilimutang magpatingin sa doktor." Bago sila umalis ay pilit na inaabutan si Caramon ng malaking halaga ng pamilya. Ngunit maliit na bahagi lamang ang kanyang tinanggap. "Sapat na ito," sabi niya. "Ang sobra ay gamitin ninyo sa pagpapagamot ng inyong ama." Labis na humanga ang buong pamilya sa kanyang kabutihan. Habang pauwi sila, tahimik na naglalakad si Lina sa tabi ng kanyang ama. "Itay," tanong niya, "bakit po ninyo tinanggihan ang malaking bayad?" Ngumiti si Caramon. "Anak, ang tunay na layunin ng ating kakayahan ay makatulong, hindi yumaman. Kung sobra ang kukunin natin, paano pa sila makakabili ng gamot o makakapunta sa ospital?" Tahimik na tumango si Lina. Sa murang edad ay unti-unti niyang nauunawaan ang kabutihang ipinapakita ng kanyang ama. Ngunit hindi nila alam na sa kabilang bayan ay may isang taong lihim na nagmamasid sa bawat kilos ni Caramon. Isang lalaking may mapanuring mga mata at mabigat na hangarin. Nang marinig nito ang tungkol sa mahiwagang pulang panyo,
Nagsimulang mabuo sa kanyang isipan ang isang plano na maaaring magbago sa tahimik na buhay ng pamilya ni Caramon. Lumipas ang ilang araw matapos ang paglalakbay ni Caramon sa bayan ng San Lucas. Muling bumalik ang tahimik na takbo ng buhay sa Barangay Vicente. Maaga pa lamang ay nagsisimula na ang pila ng mga taong nais magpahilot. May mga magsasakang nananakit ang likod dahil sa maghapong pagbubungkal ng lupa. May mga mangingisdang naninigas ang mga balikat sa magdamag na paglalayag at may mga batang nadadapa habang naglalaro. Isa-isa silang tinatanggap ni Caramon. Hindi siya nagmamadali. Pinakikinggan muna niya ang kwento ng bawat isa bago niya sinisimulan ang paghihilot. Naniniwala siyang mahalagang malaman ang tunay na sanhi ng kanilang nararamdaman upang hindi makapinsala ang kanyang gagawin. Sa bawat pasyenteng gumagaan ang pakiramdam, lalo pang kumakalat ang kanyang pangalan. Mula sa mga karatig bayan ay dumarating ang balita tungkol sa mapagkumbabang manghihilot ng Barangay Vicente na hindi naniningil ng mahal at hindi nagsisinungaling tungkol sa kanyang kakayahan. Ngunit habang lumalawak ang kanyang kabutihang ginagawa, may isang taong hindi natutuwa. Sa kabilang bayan ay naninirahan si Arturo, isang mayamang negosyante na kilala sa pagiging tuso at mapagsamantala. Marami siyang negosyo at sanay siyang kumita sa anumang paraan. Isang araw ay may dumating na tauhan sa kanyang bahay. "Ginoong Arturo," sabi nito, "totoo po ang mga balita. Napakaraming tao ang pumupunta sa Barangay Vicente upang magpagamot kay Caramon." Tahimik na nakinig si Arturo. "Ano ang kakaiba sa kanya?" tanong niya. "Sinasabi po ng mga tao na may pulang panyo siyang ginagamit. Kapag hinawakan niya ang pilay o dislokadong kamay at paa, marami ang gumagaling." Napangiti si Arturo. "Pulang panyo lamang?" Hindi po iyon ang paniniwala ng mga tao. Ang sabi nila, pinagkalooban daw siya ng kakaibang biyaya. Tumayo si Arturo at naglakad patungo sa bintana. Sa kanyang isipan ay mabilis na umiikot ang iba't ibang plano. Kung mapapasa kanya ang pulang panyo, maaaring mas lalo pa siyang yumaman. Hindi siya naniniwala sa himala, ngunit naniniwala siya sa kapangyarihan ng paniniwala ng mga tao. Kung magagamit niya iyon, siguradong dudumugin din siya. Kinabukasan ay nagtungo si Arturo sa Barangay Vicente kasama ang dalawa niyang tauhan. Pagdating nila ay nakita niya ang mahabang pila ng mga taong naghihintay sa labas ng bahay ni Caramon. Tahimik lamang niyang minasdan ang lahat. Nakita niyang may isang matandang babae ang halos hindi makatayo dahil sa pananakit ng kanyang balakang. Matapos ang maingat na paghihilot ni Caramon ay unti-unti itong nakalakad ng mas maayos. Napaluha ang matanda sa tuwa. Hindi iyon nakaligtas sa paningin ni Arturo. Lumapit siya kay Caramon nang matapos ang mga pasyente. "Magandang hapon." Magalang namang tumango si Caramon. "Magandang hapon din po. Ako si Arturo. Ikinalulugod ko po." Diretsahan ang pagsasalita ng negosyante. "Nais kitang alukin." Tahimik lamang si Caramon. "Ililipat kita sa bayan. Ipagtatayo kita ng malaking klinika. Bibigyan kita ng mga katulong at malaking bahay." Hindi agad nagsalita si Caramon. "Ikaw ang manghihilot. Ako ang mamamahala." Nagpatuloy si Arturo. "Maraming tao ang magpapagamot. Pareho tayong yayaman." Napangiti lamang si Caramon. "Hindi po ako naghihilot upang yumaman." Nagbago ang ekspresyon ni Arturo. "Isipin mong mabuti, mas marami kang matutulungan." "Mas marami nga," sagot ni Caramon. "Ngunit kapag pera na ang naging dahilan ng pagtulong, mawawala ang tunay na layunin ng aking ginagawa." Hindi natuwa si Arturo. "Kahit magkano ang ibayad ko," umiling si Caramon. "Hindi ipinagbibili ang biyayang ipinagkatiwala lamang sa akin." Tahimik na nagkatinginan ang dalawang lalaki. Magkaibang-magkaiba ang kanilang paniniwala. Maya-maya ay ngumiti si Arturo. "Mukhang matibay ang iyong pasya." "Opo," tumalikod ang negosyante.
Ngunit habang papalayo siya, ay lihim na sumulyap ang isa niyang tauhan sa pulang panyong nakapatong sa maliit na mesa. Napansin niyon ni Rosie. Hindi siya mapalagay. Nang makaalis ang mga bisita, ay sinabi niya sa kanyang asawa ang kanyang napansin. Ramon, parang kakaiba ang tingin nila sa iyong panyo. Ngumiti si Ramon. Hayaan mo sila. Ang isang tela ay tela lamang kung ang puso ng may hawak ay puno ng kasakiman. Pero paano kung tangkain nila itong kunin? Sandaling natahimik si Ramon. Maingat niyang pinulot ang pulang panyo at inilagay muli sa lumang kahong-kahoy. Kung talagang biyaya ito ng Diyos, walang sinuman ang makaaagaw nito sa paraang masama. Habang lumulubog ang araw, nakatanaw si Arturo sa kanyang karwahe habang papalayo sa Barangay Vicente. Hindi niya matanggap ang pagtanggi ni Ramon. Kung ayaw niyang ibigay ang panyo, mahina niyang sabi sa kanyang mga tauhan, hahanapan natin ng paraan upang mapasa atin iyon. Sa unang pagkakataon, isang malaking panganib ang nagbabantang sumira sa tahimik at mapayapang buhay ng pamilya ni Ramon. Nagising si Ramon bago pa sumikat ang araw. Gaya ng kanyang nakasanayan, lumuhod muna siya sa harap ng maliit na altar sa kanilang bahay. Tahimik siyang nanalangin, humihingi ng lakas at karunungan upang magampanan ang kanyang tungkulin sa mga taong nangangailangan ng kanyang tulong. Pagkatapos ng panalangin ay lumabas siya upang diligan ang mga halamang gamot sa kanilang bakuran. Habang ginagawa iyon, ay napansin niyang tila may mga bakas ng paa sa mamasa-masang lupa malapit sa kanilang bintana. Sandali siyang natigilan. Hindi niya iyon pinansin noong una, ngunit nang masdan niyang mabuti ay tila sariwa pa ang mga yapak. Lumabas si Rosie at nakita rin ang mga bakas. Ramon, mahina niyang sabi. Parang may taong pumunta rito kagabi. Hindi nagsalita si Ramon. Tahimik lamang niyang sinundan ng tingin ang mga bakas hanggang sa mawala ang mga ito sa gilid ng daan. Naisip niya, ang pagbisita ni Arturo ilang araw na ang nakalipas. Ngunit ayaw niyang agad maghinala. Mag-iingat na lamang tayo, sabi niya. Tumango si Rosie. Maya-maya lamang ay nagsimula nang dumating ang mga pasyente. Ang una ay isang binatang karpintero na nasugatan ang balikat habang nagbubuhat ng mabigat na troso. Halos hindi nito maitaas ang kanyang kanang braso. Tahimik na sinuri ni Ramon ang kanyang kalagayan. Matapos niyang tiyaking hindi ito malubhang pinsala, marahan niyang hinilot ang balikat ng binata habang hawak ang kanyang pulang panyo. Hindi nagtagal ay bahagyang naigalaw ng binata ang kanyang braso. Napangiti ito sa tuwa. Maraming salamat po, Ramon. Huwag mo agad bibiglain ang iyong katawan, paalala ni Ramon. Magpahinga ka muna ng ilang araw. Opo. Kasunod nito ay dumating ang isang matandang babae na matagal nang dumaraing sa pananakit ng kanyang mga tuhod. Muli ay buong tiyagang tinulungan ni Ramon ang matanda. Habang abala siya sa paghihilot ay may dalawang lalaking tahimik na nakatayo sa ilalim ng punong mangga sa tapat ng kanyang bahay. Hindi sila nagpapagamot. Tahimik lamang silang nakamasid. Napansin sila ni Lina. Itay, bulong niya. Kanina pa po sila riyan. Lumingon si Ramon. Nang magtama ang kanilang mga mata ay agad na umalis ang dalawang lalaki. Hindi niya alam kung sino ang mga ito. Ngunit tila may kakaiba sa kanilang kilos. Pagsapit ng gabi ay muling naging tahimik ang buong barangay. Naglalakad si Ramon sa bakuran upang tiyaking maayos ang lahat bago siya matulog. Biglang tumahol ang kanilang aso. Napalingon siya sa gawing likuran ng bahay. May mabilis na aninong tumakbo papalayo. Kaagad niyang nilapitan ang lumang kahong pinaglalagyan ng pulang panyo. Nakahinga siya nang maluwag nang makita niyang naroon pa rin ito. Ngunit lalo siyang nakatiyak na may mga taong nagmamatyag sa kanilang tahanan. Kinabukasan ay nagtungo sa kanilang bahay ang kapitan ng barangay, Vicente. Nakarating sa akin ang balitang may mga hindi kilalang taong palaging nakapaligid sa inyong bahay. Opo, sagot ni Ramon. Magpapadala ako ng mga tanod tuwing gabi.
Maraming salamat po. Huwag kang mag-alala. Hindi namin hahayaang may mangyaring masama sa taong napakarami ng natulungan. Ngumiti si Caramon. Hindi siya sanay na siya ang pinoprotektahan. Mas gusto niyang siya ang tumutulong sa iba. Nang gabing iyon, ay dumaan ang mga tanod sa paligid ng kanilang bahay. Ngunit sa kabilang bayan ay hindi mapakali si Arturo. Bakit wala pa rin ang panyo? Galit niyang tanong sa kanyang mga tauhan. Mahigpit po ang pagbabantay. Kung hindi ninyo kayang nakawin iyon, humanap kayo ng ibang paraan. Ano pong ibig ninyong sabihin? Napangisi si Arturo. Kung hindi natin makukuha ang panyo, sisirain natin ang kanyang pangalan. Nagulat ang kanyang mga tauhan. Magpapakalat tayo ng balita na may mga taong hindi niya napagaling. Kapag nawala ang tiwala ng mga tao, kusa niyang iiwan ang kanyang ginagawa. Tahimik na yumuko ang dalawang tauhan. Samantala walang kamalay-malay, si Caramon sa masamang binabalak laban sa kanya. Patuloy lamang siyang tumutulong sa bawat taong lumalapit sa kanyang tahanan. Hindi niya alam na ang pinakamabigat na pagsubok ay hindi ang pagnanakaw sa mahiwagang pulang panyo, kundi ang paninira sa kanyang dangal at ang tiwalang matagal niyang binuo sa puso ng mga tao. Makalipas ang ilang araw ay nagsimulang magbago ang ihip ng hangin sa Barangay Vicente. Ang dating masayang usapan ng mga tao ay napalitan ng mga bulong-bulungan. May ilang hindi kilalang lalaki ang umiikot sa mga karatig bayan at lihim na nagpapakalat ng masasamang balita tungkol kay Caramon. Sinasabi nilang may mga pasyenteng hindi raw gumaling matapos magpahilot. May ilan pang nagkukwento na ginagamit lamang daw ni Caramon ang mahiwagang pulang panyo upang makuha ang tiwala ng mga tao. Walang katotohanan ang mga ito. Ngunit dahil paulit-ulit itong ikinakalat, may ilan na nagsimulang magduda. Isang umaga ay dumating ang mag-asawang mula sa kalapit na bayan. May dala silang batang lalaki na pilay matapos madulas sa hagdan. Pagdating nila sa bahay ni Caramon, ay nag-atubili silang pumasok. Lumabas si Rosie at magalang silang sinalubong. Magandang umaga po. Ano po ang maitutulong namin? Nagkatinginan ang mag-asawa. Narinig po namin ang maraming kwento tungkol kay Caramon, sabi ng ama ng bata. May nagsasabing mahusay siya, ngunit may ilan ding nagsasabing hindi raw siya dapat pagkatiwalaan. Narinig iyon ni Caramon mula sa loob ng bahay. Lumabas siya at ngumiti. Wala po akong maipapangakong himala, mahinahon niyang sabi. Susuriin ko ang inyong anak. Kung kaya kong makatulong, gagawin ko ang lahat ng aking makakaya. Kung hindi, sasabihin ko rin agad ang totoo. Natahimik ang mag-asawa. Sa unang pagkakataon ay may narinig silang manggagamot na hindi nagmamalaki. Matapos suriin ang bata ay napansin ni Caramon na hindi naman ito malubha. Bahagyang naipit lamang ang kasukasuan ng kanyang bukong-bukong. Maingat niyang hinilot ang paa habang hawak ang pulang panyo. Hindi siya nagmadali. Matapos ang ilang sandali ay pinatayo niya ang bata. Dahan-dahang humakbang ang bata. Maya-maya pa ay nakalakad na ito nang hindi umiiyak. Napaluha sa tuwa ang kanyang ina. Maraming salamat po. Ngumiti si Caramon. Magpahinga pa rin siya ng ilang araw. Huwag muna siyang tatakbo. Habang papaalis ang mag-anak ay nakita sila ng dalawang tauhan ni Arturo. Tahimik silang nagmasid. Hindi nila nagustuhan ang kanilang nakita. Lalo lamang siyang hinahangaan ng mga tao, sabi ng isa. Kapag ganoon, mas paiigtingin natin ang paninira, sagot ng kasama niya. Samantala, sa palengke ng kabilang bayan ay nagsimula ng kumalat ang mga maling kwento. May pulang panyo raw na may kapangyarihan. Hindi raw totoo iyon. Baka nanlilin lang lamang siya. May mga naniwala. May mga hindi. Ngunit marami ang nagsabing sila mismo ang nakakita sa mga taong gumaling matapos magpahilot kay Caramon. Isang matandang lalaki ang tumayo sa gitna ng usapan. Huwag kayong basta maniwala sa sabi-sabi. Ako mismo ang dating hindi makapaglakad. Si Caramon ang tumulong sa akin.
Hindi siya nanghingi ng malaking bayad at sinabi pa niyang magpatingin ako sa doktor kung lumala ang aking kalagayan. Tumango ang isa pang babae. Ganoon din ang ginawa niya sa aking asawa, hindi siya sakim. Unti-unting nabawasan ang mga naniniwala sa kasinungalingan. Ngunit hindi pa rin tumigil si Arturo. Galit na galit siya nang mabalitaan niyang patuloy pa ring dinarayo si Caramon. Hindi sapat ang tsismis, sabi niya sa kanyang mga tauhan. Ano pa po ang gusto ninyong gawin? Tahimik siyang nag-isip bago nagsalita. Kung hindi bumagsak ang kanyang pangalan, sisirain natin ang kanyang puso. Nagkatinginan ang kanyang mga tauhan. Huwag po sanang hahanapin ninyo ang kanyang pinakamahalagang kayamanan. Ang pulang panyo po ba? Umiling si Arturo. Hindi. Ang kanyang pamilya. Nagulat ang dalawa. Hindi natin sila sasaktan, paliwanag ni Arturo. Ngunit gagamitin natin sila upang mapilit si Caramon na ibigay ang pulang panyo. Hindi nila alam na ang kanilang usapan ay narinig ng isang matandang lalaki na nagbebenta ng prutas sa labas ng bahay. Tahimik itong umalis at buong bilis na nagtungo sa Barangay Vicente. Alam niyang kailangang mabalaan si Caramon bago pa mahuli ang lahat. Samantala walang kamalay-malay ang pamilya ni Caramon na papalapit na ang pinakamabigat na pagsubok sa kanilang buhay. Ang pulang panyo ay hindi lamang pala ang nais makuha ng mga taong puno ng kasakiman. Pati ang katahimikan at kaligayahan ng kanyang pamilya ay unti-unti na ring inilalagay sa panganib. Maagang maaga pa lamang ay nagsisimula ng magliwanag ang kalangitan sa Barangay Vicente. Ang malamig na simoy ng hangin ay dumaraan sa mga punong kahoy habang unti-unting nagigising ang buong pamayanan. Sa loob ng bahay ni Caramon ay tahimik na naghahanda si Rosie ng almusal. Si Lina naman ay nagwawalis sa bakuran habang si Caramon ay nagdidilig ng mga halamang gamot. Hindi nagtagal ay may isang matandang lalaki ang nagmamadaling dumating sa kanilang bahay. Halatang hinihingal ito at pinagpapawisan. Caramon! Malakas nitong tawag. Agad siyang lumapit. Mang Isko, ano po ang nangyari? Huminga muna ng malalim ang matanda bago nagsalita. May kailangan akong sabihin sa'yo. Pinaupo nila ito at inabutan ni Rosie ng malamig na tubig. Pagkatapos uminom ay nagsimulang magsalita si Mang Isko. Kahapon ay nagtitinda ako ng prutas sa kabilang bayan. Habang nag-aayos ako ng aking paninda, narinig ko ang pag-uusap ng isang mayamang lalaki at ng kanyang mga tauhan. Tahimik na nakinig si Caramon. Narinig kong gusto nilang mapasa kanila ang iyong pulang panyo. Hindi na nagtaka si Caramon. Ngunit ang mga sumunod na sinabi ng matanda ay nagpabigat sa kanyang dibdib. Hindi lamang ang panyo ang balak nilang kunin. Nabanggit din nila ang iyong pamilya. Namutla si Rosie, napahawak siya sa balikat ni Lina. Sigurado po ba kayo? Tanong ni Caramon. Narinig ko mismo ang kanilang usapan. Hindi ko alam ang buong plano nila ngunit malinaw na may masama silang binabalak. Tahimik ang buong bahay. Matagal na walang nagsalita. Sa wakas ay nagsalita si Caramon. Maraming salamat Mang Isko. Malaking tulong ang ibinalita ninyo. Umiling ang matanda. Ikaw ang tumulong sa napakaraming tao. Panahon na upang kami naman ang tumulong sa iyo. Nang umalis si Mang Isko ay agad nagpatawag ng pulong ang kapitan ng barangay. Halos lahat ng mga residente ay dumalo. Ikinuwento ni Caramon ang babalang kanyang natanggap. Hindi niya itinago ang katotohanan. Hindi rin niya pinalaki ang kwento. Nais lamang niyang maging maingat ang lahat. Tumayo ang isang magsasaka. Caramon, noong ako ang napilayan sa bukid, ikaw ang tumulong sa akin. Sumunod na tumayo ang isang mangingisda. Noong hindi ko maigalaw ang aking balikat, ikaw ang nagpaginhawa ng aking pakiramdam. Isa-isa ring nagsalita ang mga matatanda, mga ina, at maging ang ilang kabataang minsang natulungan niya. Panahon na upang kami naman ang magbantay sa iyong pamilya. Nagpalakpakan ang buong barangay. Nagpasya ang mga tanod na magbantay sa paligid ng bahay ni Caramon gabi at araw.
Nagboluntaryo rin ang ilang kalalakihan na magpalitan sa pagbabantay. Labis ang pasasalamat ni Caramon. Hindi ko po ito malilimutan. Ngunit sumagot ang kapitan. Wala kang utang na loob sa amin. Ang kabutihang itinanim mo sa loob ng maraming taon ay siya lamang naming ibinabalik. Lumipas ang ilang araw na tahimik ang lahat. Patuloy pa ring dumarating ang mga nagpapagamot. Patuloy pa ring mapagkumbaba si Caramon. Ngunit sa kabilang bayan ay lalong nagngingit-ngit sa galit si Arturo. Hindi sila natatakot. Pinoprotektahan pa nila si Caramon. Tahimik na yumuko ang kanyang mga tauhan. May bagong plano ako, sabi niya. Ano po iyon? Hindi natin kukunin ang panyo sa kanyang bahay. Nagulat ang dalawa. Hintayin nating dalhin niya iyon kapag may pasyente siya sa ibang lugar. Napangisi si Arturo. Sa daan tayo kikilos. Samantala isang hapon ay may dumating na isang lalaki mula sa malayong baryo. Halos umiiyak ito habang nagsasalita. Caramon, tulungan ninyo po kami. Ang aking anak ay nadaganan ng malaking puno habang nagpuputol ng kahoy. Hindi po niya maigalaw ang kanyang kaliwang paa. Tahimik na nakinig si Caramon. Matapos magtanong tungkol sa nangyari ay napansin niyang maaring hindi simpleng pilay ang tinamo ng binata. Hindi ko maaaring basta hilutin ang kanyang paa. Nagulat ang lalaki. Bakit po? Dahil maaaring may bali ang kanyang buto. Kapag hinilot ko siya nang hindi ko tiyak ang kanyang kalagayan, baka lalo lamang siyang mapahamak. Napaiyak ang ama. Ano po ang dapat naming gawin? Dadalhin natin siya sa ospital. Sasama ako upang matingnan ko rin siya. Namangha ang lalaki. Hindi lamang siya itinuro ni Caramon kung saan pupunta. Sasamahan pa siya nito. Habang naghahanda si Caramon sa paglalakbay, lihim namang nakamasid ang isa sa mga tauhan ni Arturo mula sa likod ng mga puno. Ngumiti ito nang makita niyang inilagay ni Caramon ang pulang panyo sa kanyang bag. Agad siyang tumakbo pabalik sa kanyang amo. Handa na siya. Napangiti si Arturo. Magaling. Bukas. Makukuha na natin ang pulang panyo. Hindi alam ni Caramon na ang paglalakbay na iyon ay magiging simula ng pinakamapanganib na pagsubok na kanyang haharapin. Madilim pa ang kalangitan nang magising si Caramon. Matapos ang kanyang panalangin ay naghanda na siya para sa paglalakbay. Maingat niyang inilagay sa kanyang lumang bag ang pulang panyo, ilang halamang gamot, malinis na tela at kaunting pagkain na inihanda ni Rosie. Bago siya umalis ay lumapit sa kanya ang kanyang asawa. Mag-ingat ka, Ramon. Ngumiti siya. Huwag kang mag-alala. Hindi ako nag-iisa. Kasama niya ang ama ng binatang nasugatan at dalawa pang kalalakihan mula sa Barangay Vicente. Nais ng mga ito na samahan siya hanggang sa ospital bilang pag-iingat. Tahimik silang naglakad sa makitid na daan patungo sa pangunahing kalsada. Habang naglalakad ay napansin ni Caramon na tila kakaunti ang mga taong kanilang nakakasalubong. Karaniwan nang may mga magsasakang maagang nagtutungo sa bukid, ngunit kakaiba ang katahimikan ng umagang iyon. Pagdating nila sa isang masukal na bahagi ng daan, ay biglang lumabas ang 4 na lalaking nakatakip ang mga muka. Humarang ang mga ito sa kanilang daraanan. Huwag kayong kikilos, sabi ng isa. Nagkatinginan ang mga kasama ni Caramon. Mahigpit nilang hinawakan ang kanilang mga dala. Lumapit ang pinuno ng mga nakamaskara. Caramon, alam naming nasa iyo ang pulang panyo. Tahimik lamang siyang tumingin sa lalaki. Wala kaming balak saktan ang sinuman. Ibigay mo lamang ang panyo at makakaalis kayo ng ligtas. Hindi nagbago ang ekspresyon ni Caramon. Hindi ko maibibigay ang bagay na hindi ko pag-aari. Nagtaka ang pinuno. Anong ibig mong sabihin? Ang biyayang ipinagkatiwala sa akin ay hindi maaaring ipagbili, ipamigay, o ipagamit sa masamang layunin. Nainis ang lalaki. Kunin ninyo ang bag. 2 lalaki ang mabilis na lumapit, ngunit agad silang hinarangan ng mga kasamang taga-Barangay Vicente. Nagkaroon ng maikling pagtutulakan. Hindi lumaban si Caramon. Sa halip ay inilayo niya ang kanyang bag upang hindi ito maagaw.
Sa gitna ng kaguluhan ay may narinig na malalakas na sipol. Mula sa magkabilang panig ng daan ay dumating ang mga tanod ng Barangay Vicente na lihim palang sumusunod sa kanila bilang pag-iingat. Huminto kayo. Nagulat ang mga nakamaskarang lalaki. Nang makita nilang dumarami ang mga tanod ay nagtakbuhan sila papasok sa kagubatan. Sinubukan silang habulin ng ilan, ngunit mabilis silang nawala sa makapal na mga puno. Tahimik na napaupo ang ama ng binatang may sakit. Salamat at walang nasaktan. Lumapit ang kapitan ng mga tanod kay Caramon. Pasensya na kung hindi namin sinabi na susunod kami sa inyo. Nais lamang naming matiyak ang inyong kaligtasan. Ngumiti si Caramon. Maraming salamat sa inyong lahat. Hindi nagtagal ay ipinagpatuloy nila ang kanilang paglalakbay. Pagsapit sa ospital ay agad na sinuri ng doktor ang binata. Matapos ang ilang pagsusuri ay lumabas ang doktor upang kausapin ang pamilya. Mabuti na lamang at hindi ninyo ipinahilot ang kanyang paa. May bali ang kanyang buto at kailangan itong gamutin sa tamang paraan. Napaiyak ang ama ng binata. Lumapit siya kay Caramon at mahigpit na hinawakan ang kanyang mga kamay. Kung hindi dahil sa katapatan ninyo, baka lalo pang lumala ang kalagayan ng aking anak. Umiling si Caramon, ang bawat manggagamot ay may hangganan. Mahalaga ang pagtanggap sa mga bagay na hindi natin kayang gawin. Narinig iyon ng doktor. Lumapit siya kay Caramon at magalang nangumiti. Kakaunti ang mga taong may inyong katapatan. Maraming salamat sa pagdadala ninyo sa kanya rito sa halip na piliting gamutin. Nagpasalamat din si Caramon sa doktor. Habang pauwi sila ay hindi niya napansing may isang taong nagmamasid mula sa malayo. Isa iyon sa mga tauhan ni Arturo. Nakita nito ang kabiguan ng kanilang plano. Pagbalik niya sa kanyang amo ay agad niya itong ibinalita. Hindi namin nakuha ang panyo. Mahigpit na napakuyom ang kamao ni Arturo. Palpak. May mga tanod na nagbabantay sa kanya. Tahimik na naglakad si Arturo patungo sa bintana. Pagkaraan ng ilang sandali ay malamig siyang nagsalita. Kung hindi natin maagaw ang pulang panyo sa lakas, kukunin natin ang tiwala ng mga tao sa pamamagitan ng panlilinlang. Unti-unti nang nabubuo sa kanyang isip ang isang mas mapanganib na plano. Isang planong hindi lamang maglalagay sa panganib kay Caramon, kundi maaaring magwasak sa pagkakaisa ng buong Barangay Vicente. Lumipas ang ilang linggo matapos mabigo ang pagtatangka ng mga tauhan ni Arturo na maagaw ang pulang panyo ni Caramon. Patuloy pa ring dinarayo ng mga tao ang kanyang munting tahanan sa Barangay Vicente. Hindi nagbago ang kanyang pamumuhay. Maaga pa rin siyang nagigising upang manalangin, magdilig ng mga halamang gamot at maglingkod sa mga taong nangangailangan. Ngunit sa kabilang bayan, hindi pa rin mapalagay si Arturo. Galit siyang naglalakad sa loob ng kanyang malaking bahay. Kung hindi natin makukuha ang pulang panyo, gagawa tayo ng sarili nating himala, malamig niyang sabi. Napatingin sa kanya ang kanyang mga tauhan. Paano po iyon? Ngumiti si Arturo. Maghahanap tayo ng isang tao na magpapanggap na manggagamot. Ilang araw ang lumipas ay natagpuan nila si Dencio, isang lalaking kilala sa panlilinlang. Marunong itong magsalita at madaling makahikayat ng tao, ngunit wala itong kaalaman sa tamang panggagamot. Inalok siya ni Arturo ng malaking halaga kapalit ng kanyang pagpapanggap. Tinanggap ito ni Dencio. Binigyan siya ni Arturo ng isang matingkad na pulang panyo na halos kapareho ng gamit ni Caramon. Ngaayon, sabi ni Arturo, ipakalat mong ikaw ang tunay na manggagamot. Nagsimula silang magpalaganap ng balita sa iba't ibang bayan. May bago raw na manggagamot na mas mabilis magpagaling. Mas makapangyarihan raw ang kanyang pulang panyo. Marami ang naniwala dahil sa matatamis na salita ni Dencio. Sa unang mga araw ay dumagsa ang mga tao sa kanyang bahay. Ngunit hindi tulad ni Caramon, hindi muna niya sinusuri ang mga pasyente. Agad siyang naghihilot kahit hindi niya alam ang tunay na kalagayan ng mga ito. May isang matandang lalaki na may matinding pananakit ng likod ang lumapit sa kanya.
Hinilot niya ito ng walang pag-iingat. Pag-uwi ng matanda ay lalo itong nahirapang gumalaw. Kinabukasan ay isang batang babae naman ang dinala sa kanya matapos madulas habang naglalaro. Sa halip na suriin muna ang bata, agad niyang hinilot ang namamagang braso nito. Lalong lumala ang pamamaga. Unti-unting kumalat ang balita. Hindi gumagaling ang mga pasyente ni Densyo. May ilan pang lalong sumasama ang kanilang kalagayan. Samantala sa Barangay Vicente ay walang alam si Caramon sa mga nangyayari. Patuloy lamang siyang tumutulong. Isang hapon ay dumating ang isang mag-asawang may kasamang matandang babae. Pagkaupo pa lamang ng matanda ay napansin agad ni Caramon na hirap itong huminga. Hindi niya ito hinawakan. Sa halip ay mahinahon niyang sinabi, mayroon pong senyales na kailangan siyang matingnan agad ng doktor. Hindi po tamang hilot ang kailangan niya ngayon. Tumango ang mag-asawa. Hindi sila nagtampo. Sa halip ay agad nilang dinala ang matanda sa ospital. Makalipas ang 2 araw ay bumalik sila. Labis po kaming nagpapasalamat, sabi ng lalaki. Sinabi ng doktor na kung hindi namin siya naidala agad, maaaring lumubha ang kanyang kalagayan. Ngumiti si Caramon. Ang pinakamahalaga ay ligtas na siya. Habang nag-uusap sila ay dumating ang isang lalaking halatang nagmamadali. Siya ay mula sa bayan kung saan nagpapanggap si Densyo. Caramon, halos pasigaw niyang sabi. Ano po ang nangyari? Tanong ni Rosie. Marami pong naloko ng isang peking manggagamot. Ginagaya niya ang inyong pulang panyo at sinasabing mas magaling pa raw siya sa inyo. Tahimik na nakinig si Caramon. Hindi po gumagaling ang mga tao. May ilan pa pong lalong lumala ang kalagayan. Napabuntong hininga si Caramon. Nalungkot siya, hindi dahil ginagaya siya, kundi dahil may mga inosenteng taong nalalagay sa panganib. Kung ganoon, sabi niya, kailangan nating tulungan ang mga taong nalinlang. Hindi niya naisip na magalit. Hindi rin niya naisip na gumante. Ang una niyang inalala ay ang mga may sakit. Ngunit sa kanyang pasiyang tumulong, hindi niya alam na muli na naman siyang haharap sa taong nasa likod ng lahat ng panlilinlang, si Arturo. At sa pagkakataong ito, hindi na lamang ang pulang panyo ang nakataya, kundi pati ang katotohanan at ang tiwala ng maraming tao. Matapos malaman ni Caramon ang tungkol sa peking manggagamot, hindi siya nagalit. Sa halip, mas lalo niyang naisip ang mga taong maaaring napinsala dahil sa panlilinlang. Kinabukasan pa lamang ay naghanda na siya upang pumunta sa bayan kung saan naroon si Densyo. Ramon, mag-ingat ka, sabi ni Rosie habang inaayos ang kanyang mga gamit. Hindi ako pupunta roon upang makipagtalo, sagot ni Caramon. Pupunta ako upang tulungan ang mga taong nangangailangan. Lumapit si Lina sa kanyang ama. Itay, bakit hindi po kayo galit sa taong gumaya sa inyo? Ngumiti si Caramon. Anak, ang galit ay hindi makakapagpagaling ng mga nasaktan. Mas mahalaga na itama natin ang mali kaysa dagdagan pa ito ng galit. Tahimik na tumango si Lina. Pagdating nila sa bayan ay nakita nila ang maraming taong nag-uusap tungkol kay Densyo. May mga nalulungkot, may mga nagsisisi, at may ilan na nahihiya dahil naniwala sila sa kanyang mga pangako. Sa gitna ng bayan ay nakita nila ang isang matandang lalaki na nakaupo at hinihimas ang kanyang masakit na likod. Lumapit si Caramon. Ano po ang nangyari sa inyo? Napayuko ang matanda. Nagtiwala ako sa kanya. Akala ko siya ang sagot sa aking sakit. Ngunit pagkatapos ng kanyang paghihilot ay lalo lamang sumakit ang aking katawan. Maingat na sinuri ni Caramon ang matanda. Hindi niya agad ginamit ang pulang panyo. Una niyang pinag-aralan ang kalagayan nito. Pagkatapos ay sinabi niya, kailangan muna nating bawasan ang pamamaga, hindi ito dapat pilitin. Ginawa niya ang mga simpleng paraang alam niya at pinayuhan ang matanda kung paano aalagaan ang kanyang sarili. Makalipas ang ilang oras ay gumaan ang pakiramdam nito. Caramon, kayo pala ang tunay na manggagamot, sabi ng isang nakakita. Umiling siya. Huwag ninyong husgahan ang isang tao dahil lamang sa kakayahan niya. Ang mahalaga ay ang katapatan at ang hangaring makatulong.
Samantala, sa bahay ni Densyo ay nagsimulang kabahan ang pekeng manggagamot. Dumating ang ilan sa kanyang mga dating pasyente at humingi ng paliwanag. Bakit lalo kaming sumakit pagkatapos ninyo kaming hilutin? Wala siyang maisagot. Alam niyang mabubunyag na ang katotohanan. Nang makarating ang balita kay Arturo na dumating si Caramon sa bayan, agad siyang nagalit. Hindi maaari. Dapat siyang manahimik. Ngunit hindi na niya napigilan ang nangyayari. Isa-isang nagsimulang magsalita ang mga taong nalinlang. Ikinuwento nila kung paano sila pinangakuan ng kagalingan ngunit sa huli ay lalo lamang nahirapan. Dumating din ang ilang taong dating nagdududa kay Caramon. Humingi sila ng paumanhin. Pinaniwalaan namin ang mga maling kwento, sabi ng isang babae. Ngunit ngayon, nakita namin ang pagkakaiba. Tahimik lamang nang ngumiti si Caramon. Walang masama sa pagtatanong. Ang mahalaga ay hanapin natin ang katotohanan. Nang marinig ito ni Arturo, lalo siyang nainis. Hindi niya maintindihan kung bakit sa kabila ng lahat ng kanyang ginawa ay hindi bumabagsak ang tiwala ng mga tao kay Caramon. Para sa kanya, pera at kapangyarihan ang susi upang makuha ang lahat. Ngunit hindi niya nauunawaan na ang tiwala ng tao ay hindi nabibili. Kinagabihan ay hinarap ni Arturo si Densyo. Tapos na ang plano mo. Pasensya na po, sagot ni Densyo. Hindi ko akalaing ganoon katatag ang tiwala ng mga tao kay Caramon. Napatingin si Arturo sa malayo. Kung ganoon, ako na mismo ang kikilos. Samantala, habang pauwi sina Caramon, Rosie at Lina sa Barangay Vicente, may kakaibang pakiramdam si Caramon. Alam niyang hindi pa tapos ang lahat. Ang pulang panyo ay patuloy na sinusubok ng mga taong gustong gamitin ito sa maling paraan. Ngunit mas matibay ang kanyang paniniwala na ang tunay na kapangyarihan ay hindi nagmumula sa isang bagay lamang. Ito ay nagmumula sa mabuting puso, katapatan at malasakit sa kapwa. Hindi niya alam na ang susunod na mangyayari ang magiging pinakamabigat na pagsubok sa kanyang buhay. Dahil sa pagkakataong ito, hindi na lamang isang tao ang kanyang haharapin, kundi isang planong maaaring magbago sa kinabukasan ng buong Barangay Vicente. Tahimik ang gabi sa Barangay Vicente nang makauwi sina Caramon, Rosie at Lina mula sa kanilang paglalakbay. Ngunit kahit nakabalik na sila sa kanilang tahanan, hindi pa rin nawala ang bigat na nararamdaman ni Caramon. Alam niyang hindi pa tapos ang lahat. Maraming beses nang sinubukan ng mga taong mapagsamantala na makuha ang pulang panyo. Ngunit sa bawat pagsubok ay lalo lamang niyang napagtanto na ang pinakamahalaga sa isang taong pinagkalooban ng kakayahan ay hindi ang mismong kapangyarihan, kundi kung paano niya ito ginagamit. Kinabukasan ay muling dumami ang mga taong pumunta sa kanyang tahanan. May mga nagbalik upang magpasalamat. May mga bagong humihingi ng tulong. Ngunit sa pagkakataong iyon ay may ibang pakiramdam ang mga tao sa paligid niya. Mas lalo silang naging mapagtiwala kay Caramon dahil nakita nila ang kanyang kababaang loob. Hindi niya siniraan ang pekeng manggagamot. Hindi niya hinangad ang pagbagsak ni Arturo. Sa halip, pinili niyang ipakita ang kabutihan. Isang umaga ay may dumating na matandang lalaki na halos hindi makalakad. Kasama niya ang kanyang apo na umiiyak sa pag-aalala. Caramon, matagal na po siyang may sakit sa kanyang mga tuhod. Halos hindi na siya makalabas ng bahay. Maingat na sinuri ni Caramon ang matanda. Pagkaraan ng ilang sandali ay nagsalita siya. Matagal na po itong nararamdaman? Opo. May mga pagkakataon bang sumasakit ito ng sobra? Tumango ang matanda. Tahimik na nag-isip si Caramon. Hindi ko po ito lubusang mapapagaling sa pamamagitan lamang ng paghihilot, ngunit maaari kong tulungan na gumaan ang pakiramdam ninyo. Ginamit niya ang pulang panyo at marahang hinilot ang mga bahaging maaari niyang gamutin. Pagkatapos ay tinuruan niya ang matanda ng tamang paggalaw at pag-iingat sa katawan. Maraming salamat, sabi ng apo. Ngumiti si Caramon.
Alagaan ninyo ang isa't isa. Iyon ang pinakamahalaga. Samantala sa kabilang bayan, hindi na matiis ni Arturo ang kanyang pagkatalo. Naramdaman niyang nawawala ang respeto ng mga tao sa kanya. Sa loob ng maraming taon ay nakasanayan niyang makuha ang gusto niya gamit ang pera at impluensya. Ngunit kay Caramon, hindi iyon gumana. Dahil walang halaga ang kayamanan kapag ang hinaharap ng tao ay nakasalalay sa tiwala at kabutihan. Isang gabi ay nagpunta si Arturo sa Barangay Vicente nang walang kasamang tauhan. Sa unang pagkakataon, hindi siya dumating upang manakot o manlinlang. Dumating siya upang makipag-usap. Nang makita siya ni Caramon, ay tahimik lamang siyang tumingin. Caramon. Arturo. Sandaling nagkaroon ng katahimikan sa pagitan nila. Marami akong ginawang mali, sabi ni Arturo. Hindi agad sumagot si Caramon. Pinilit kong kunin ang bagay na hindi naman akin. Ginamit ko ang takot at kasinungalingan upang makuha ang gusto ko. Napayuko si Arturo. Akala ko ang kapangyarihan ay nasa panyo. Akala ko kung mapasakin iyon, makukuha ko ang respeto ng mga tao. Tahimik na nakinig si Caramon. Ngunit mali pala ako, lumapit si Caramon. Ang pulang panyo ay hindi naging makapangyarihan dahil lamang sa hiwaga nito. Nagulat si Arturo. Kung gayon, saan nanggaling ang lakas nito? Ngumiti si Caramon. Sa taong gumagamit nito ng may mabuting puso, matagal na natahimik si Arturo. Sa unang pagkakataon ay naunawaan niya ang bagay na matagal niyang hindi nakita. Hindi ang panyo ang dahilan kung bakit pinagkakatiwalaan si Caramon, kundi ang kabutihan ng taong may hawak nito. Mula noon ay unti-unting nagbago si Arturo. Hindi agad nawala ang lahat ng kanyang pagkakamali, ngunit nagsimula siyang tumulong sa mga taong dati niyang napabayaan. Nagbigay siya ng tulong sa mga nangangailangan at humingi ng tawad sa mga taong kanyang nasaktan. Samantala, nagpatuloy si Caramon sa kanyang tungkulin. Hindi siya naging mayaman. Hindi siya nagtayo ng malaking klinika. Nanatili lamang siya sa kanyang simpleng tahanan sa Barangay Vicente kasama sina Rosie at Lina. Ngunit mas naging mahalaga siya sa puso ng mga tao. Dahil ipinakita niya na ang tunay na manggagamot ay hindi lamang may magaling na kamay. Kailangan din nito ng pusong marunong umunawa, katapatan na magsabi ng totoo, at kababaang loob na tanggapin na may mga bagay na hindi kayang gawin. Ang pulang panyo ay nanatiling nakatago sa lumang kahong-kahoy. Hindi ito ginamit ni Caramon upang patunayan ang kanyang sarili. Ginamit niya lamang ito upang magbigay ng pag-asa sa mga taong nangangailangan. At sa buong Barangay Vicente, nanatiling buhay ang kwento tungkol kay Caramon. Ang lalaking hindi naging dakila dahil sa isang mahiwagang panyo, kundi dahil sa kabutihang hindi kailanman nawala sa kanyang puso. Wakas.